Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Oops! Wait lang. Kasi yung mga sinasabihan ko yung mga invites ko na nag-apply and then na-fail and sinabihan ko na wag na munang mag-re-apply next na hiring na. Hindi pa ito yun ha. Yung content natin for today is sasagutin natin yung mga nagtatanong sa akin about my teaching hours daw. Bakit? Bakit 1,700 ata teaching hours lang yung M bakit mas maliit yung teaching hours ko compare dun sa kilala nilang teacher na na 3 years na or 1 year or ilang months pa lang pero mataas na yung teaching hours. Ganito kasi yun guys, okey? Um, Nag-start kasi ako dito sa Palfish is 4th year college ako dito. Okay, 4th year college ako nag-start dito sa Palfish. And then, so meaning busy, ako sobrang busy ko. And then nagte-thesis kami, thesis, OGT, and meron pa akong mga behind na subject na kinetake. So yun, sobrang busy ko nung na-hire ako, nung start ako dito. Ganun. Tapos, nung time na yun, sobrang konti lang ng students nung bookings. Kahit tanungin niyo pa yung mga kabatch ko na teacher, yung mga 3 years na din in Palfish, you can ask them how is our bookings nung mga time na yun. Sobrang konti. Minsan, nazi-zero bookings kami in a day, ha? Ganun. Ako sa akin okay lang kasi hindi naman ang pag-work ang focus ko nung time na yon. Okay, parang ang ano lang 'to sa akin parang for allowance ko lang ba gano'n. And then, kasi ano naman ako full scholar ako nun. Pero kailangan ko pa din mag-work because wala na akong papa nung time na yun. Tapos gusto ko pa rin gumraduate, sayang naman, 'di ba? So yun, nag-start ako dito. Una nga, hindi ko alam na legit pala 'to. So in-offer lang 'to sa akin ng kaklase ko na sabi niya, i-try ko daw 'to kasi parang nalaman lang din niya from her friend, something gano'n. And then nag-apply ako, 4 na beses na failed and then pang-limang beses dun ako na-hire. Okay, ang kuwento dun is hindi na dapat ako mag-apply pa sa 4 na failed ko, hindi na, "Ay, ayoko na mag-apply." Pero nung time na yun kasi sobrang putyo-butsyog, hindi ko kasi alam na legit din 'to, eh. So, tinry ko lang mag-apply, akala ko kasi scam. So, sabi ko 'pag makasahod ako one time, eh, di legit ito. So, yun. Pero kahit na nung nakasahod na ako, hindi pa rin ako nag-focus kasi nga busy ako sa mga paperwork, schoolworks. Ang daming gagawin pagka 4th year college ka, 'di ba? So, and then kailangan ko pang mag-focus sa studies ko because meron akong mini-maintain na grade. 90 kasi full scholar ako, kailangan namin maintain yung grade namin. And then, uh, yun, after kong graduate, nag-enroll agad ako ng review center kasi kailangan namin mag-enroll. Ano kasi yun, yung old curriculum kasi kami. Tapos, ang set ng questions nun sa LET is new curriculum. So, kailangan ko talagang mag-enroll ng review center dahil yun nga, parang kailangan na, eh, kasi may mga topics na hindi namin alam na pang new curriculum. So, yun, and we are required to parang basta yun, nag-enroll ako sa review center, sobrang busy ko no'n, hindi ako full-time. So, pero nag-start ako hanggang na nakapasa ako sa LET. Yes, nakapasa ako sa LET. First take lang, napasa ko. Ay, thanks God. Kasi sobrang nakakaba yun ha. First set of new curriculum na question. Yun. So, and from old curriculum pa yun ha. Siguro kung new curriculum ako na student, siguro okay lang na hindi mag-enroll sa review center. Pero kailangan eh. So, yun. Ang dami ko na sinasabi. Yun. And then, part-timer lang ako from the start nung na-hire ako dito. Kaya, konti lang talaga yung teaching hours ko compared to others. Okay, na kasabayan ko, malalaki na yung teaching hours. And then, yun lang naman, parang mataas yung teaching hours nila kasi full-time yung mga yun eh. Full-time yun. Hindi ako full-time dito sa Palfish. Na part-time lang ako for 2 years. Last year lang ako, 2023, nag-start na full-time. Last year, May or June ata ako na full-time. Or May ba yun? Kailan ako basta last year lang ako nag-full-time dito. And nung nag-full-time ako agad, hindi naman agad-agad na meron ka agad student, no? Hindi ganun.
Kasi ano, kasi hindi nga nila alam na full-time na ako kaya nag-announce ako dun na I am now open for morning and afternoon students kasi evening lang yung lagi kong ino-open, gano'n. So, even nga nung part-time lang ako, mga kasabayan ko ngayon na sinasabi niyong yung mataas na yung teaching hours, naka-experience din 'yan ng zero bookings noon, kasabayan ko 'yan, zero bookings minsan. Kaya parang yun, ang iba umalis na, ang iba din nag-stay, may iba naman nag-stay. Yun yung reason ng mga nagtatanong sa akin, "Teacher Lynn, 3 years ka na pala 'no, tapos bakit 1,700 something na lang daw yung teaching hours ko compared sa others?" Pero hindi ko yung tini-take as parang negative na comment or question. Kasi curious lang sila, baka may gusto lang silang malaman and then yun lang, okey lang sa'kin. And shinare ko lang din ngayon para at least alam niyo, okey? By the way, sa mga gustong gumamit ng code ko, hindi ako masyadong naka-focus sa recruitment ngayon dahil simula nung January hanggang March, wala na masyadong naha-hire. Talaga, totoo. Sobrang hina ng booking. I mean, sobrang hindi naman bookings. I mean, sorry. Sobrang bagal ng process ngayon ng application. And then, may sets ako ng teacher nung January na may mga experience sa online teaching ba? Or may mga experiences na talaga sa pagti-teach and gusto lang nila mag part-time here. Yung iba naman gusto mag full-time pero failed kasi sila dahil, I don't know, kahit magaling sila, pinakinggan ko yung audio entry nila, ang galing-galing talaga. Pero failed, I don't know why. Kaya ngayon, hindi ko kayo dine-discourage. It's up to you kung gusto niyo magpatuloy, kung gusto niyo mag-apply talaga, then do so. Wala namang problema dun. Okay? Basta kung na-failed kayo, pwede naman kayong mag-reapply pero I suggest wag na lang munang mag-reapply this hiring season. Ang okay kasi mag-apply dito is yung kaka-announce lang na hiring kami. Like example, ngayon nag-announce ang admin na we are hiring again an English or math teacher. Parang I think ngayon, hindi ko sure kung meron din kaming hiring for math teacher. Hindi ko lang alam ngayon kung kumusta, kung mabilis ba yung process nila, ganun. And meron akong isang kilalang teacher na nag-invite siya and then yung mga invites niya, January pa daw nag-apply and then ngayon lang March ang result ng demo nila. So, 'di ba? Sobrang tagal ng result ng demo compare sa nung October na nag-apply. 2 weeks lang yung 2 weeks lang yung aantayin na agad, parang meron na agad result ng demo. By the way, mayroong nagtanong sa akin last, na-delete ko pala yung comment niya. About sa nose line daw, something. Sorry, hindi talaga ako magaling mag-makeup. Pero, sige, ang ginamit ko kasi na pang contour, sino ba yun? Sino ba yung nagtanong? Wait lang ha. Ang ginamit ko kasi na pang contour is this one. May nagtanong sa akin, nabura ko pala siguro yung comment niya dito sa YouTube channel ko. Isang video ko nag-comment siya about my nose line daw. Ito lang yung gamit ko. Hindi to sponsored. Hindi sponsored yan. Focalor in the shade number 3. Ganun. And then, ito yung ginagamit ko kapag after kung mag-foundation, kung nagpa-foundation ako, pag nag-shoot ng video dito sa YouTube. And then, after foundation, ito yung ginamit ko for contour. And then, after kong mag-powder, ito yung ginamit ko. Mia ba ang pronounce nito? Ang shade is this one. Ito. Pang eyeshadow dapat kasi talaga to. Pero, tinry ko lang siyang for contour ito. If not this one, ito naman yung ginagamit ko. Itong shade na to. Okay, ganun lang. Ano pa ba yun? Sino pa ba yung mga nagtatanong? Wala akong naisip ngayon na content. This afternoon, wala akong bookings, kaya nag-content tayo for today's video. Ano ba yung gusto nyong malaman para i-content natin yan? Okay. Meron palang nagtanong din sa akin about her demo. Mix na tong content ko, sorry. Merong nagtanong sa akin about demo na ayun niya daw munang mag-create na, mag-book ng, mag-schedule ng demo niya. Ayun niya po daw kasi baka hindi pa siya ready, I don't know. Yes, pwede naman na hindi agad-agad mag-book ng schedule for demo after you pass the
basic information. It's up to you, pero wag naman matagal. Oo. For me, ang ina-require ko sa invites ko 1 week. Dapat nakapag-demo ka na, parang gano'n. After you register, mag-basic information and then book ng schedule for demo. Mag-book ka lang naman ng schedule for demo. It's up to you kung anong day, pero wag naman yung sobrang tagal. Gano'n lang yung sinasabi ko sa invites ko. Yun. Yun lang. Guys, ano ba yung mga question niyo pa? Comment niyo na lang. So, as of now ha, wala masyadong naha-hire ngayon na hiring season na 'to. Kasi January, February, March. Ang tagal na kasi ng simula nag-announce sila ng hiring. I don't know bakit hindi pa nila sabihin na freeze hiring na. Kung hindi na din naman masyadong nag-ha-hire. Fini-failed na lang yung mga magagaling. Ang galing ng isang invite ko eh. Or hindi lang siya isa, dalawa sila. Magaling silang pareho. So, the other one is DepEd teacher. Gusto lang parang, ay hindi, sub lang ata siya sa, ano ba, tas gusto niya mag-apply dito. Kaya lang, hindi siya na-hire. Parang ganun lang. Ay, try lang kayo. Kasi hindi ibig sabihin na na-fail kayo once mag-quit na kayo agad. Ay, by the way pala, gusto kong mag-review this V8S, kung paano ko to siya gamitin. I've tried this and nagustuhan talaga siya ng student ko. Sobrang gustong-gusto nila. Especially the clarity sa voice ko daw. Kasi kapag ganito, although okay naman, pero mas goods daw na merong ganito. And ang dami pa niyang basta watch niyo na lang yung next video ko.